Sa pagsisimula ng ating kwento, pinakita tayo sa Asher Cloud Continent kung saan maraming nakahandusay na bangkay. Ang mga magulang ni Yun Case ay pinatay dahil sa banal na kayamanan ng Tianzuan, ang salamin ng reinkarnasyon. Ang mga Yun Case Merdians ay napinsala at siya ay baldado. Pinagtawanan niya ang mga clan. Lumipat ang eksena sa Shao sect, ang apo ng pangalawang elder na si Shao Yang habang kausap niya si Brother Yulong at namimigay siya ng lason ay walang kulay at walang lasa. Kung sino ang uminom nito ay mamamatay. Ang eksena ay nagbago muli sa isang batang sanggol na sa kabutihang palad, pagkatapos ng kanyang muling pagkakatawang tao ay pinalaki ng isang banal na manggagamot. Hindi mabilang na buhay ang iniligtas ng aking amo. Lagi niyang inaalala ang iba kaysa sa sarili niya. Ngunit upang makuha ang makalangit na butil ng lason, pinilit mo siyang mamatay. Sa kanyang galit, nilason ni Yunche ang lahat ng may buhay sa loob ng 1,000 milya. Inilipat ang eksena kung saan napapaligiran siya sa walang katapusang maulap na bangin. Ayaw sumuko ni Yunche kaya't nilunok niya ang makalangit na butil ng lason sa galit at tumalon pababa. Habang nahuhulog si Yunche, nagliwanag ang kanyang mga kamay, ang banal na kayamanan ng Zuantian, ang salamin ng muling pagkakatawang tao, ibinalik siya sa Shao clan. Darating ang araw, na ang aking mga Meridian ay maibabalik at ako ay tatayo sa napakataas. Nalipat tayo sa eksena kung saan binubuli ng isang imahe ang kapwa niya. Sinabi nito sa kanya ang malakas ay pinupuri at hinahangaan, ng mahina ay binubuli at pinagtatawanan, habang ang binubuli nakikiusap ito at nagmamakaawa sa kanya. At sinagot lamang siya, ang bait mo, ha? Ang dalawang buhay ng kahihiyan ay nagturo sa akin na ang malakas lamang ang makakatayo sa pinakatuktok. Inilipat ang eksena kung saan pinakita ang tila isang prinsesa kasama ang kanyang mga alalay, isang hindi kapani-paniwalang malakas at magandang asawa. Ibinalik ang eksena kung saan ligtas si Yunche at tinitignan niya ang kanyang kamay na may berdeng aura, ang walang katapusang kapangyarihan ng banal na kayamanan ng Zuantian. At pinakita dito ang isang lalaki na natagpuan ng isang babaeng walang malay, isang misteryosong dalaga ang nagpanumbalak ng mga Meridian. Pinakitang muli si Yunche bago siya mahulog ay nasambit niya sa kanyang isipan ang mga pinakamalaking bituin, ang mga bughaw na bituin sa Hilaga ay isang maliit na butil ng alikabok sa walang hangganang universo na ito. Ipinakita tayo sa sansinukob kung saan nagtitipon ang figure ng mga tao at nagsalita ang kanilang pinuno. Nagsimula na ang landas ni Yunche sa Transcendence. At dito na nagtatapos ang Chapter 0. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, pinakita tayo sa Profound Sky Continent, Floating Cloud City at biglang nalipat ang eksena sa Shao sect. Pinakita tayo sa unang buhay, ang nag-iisang apo ng Shao sect's 5th elder, Shao Che, 16 years old. Ngayon ang aking malaking araw, parang isang panaginip na natupad, nagkakaroon ako ng pagkakataon na pakasalan ang numero 1 kagandahan sa Floating Cloud City na si Zia Qingyu. Sambit pa ni Shao Che, si Zia Qingyu ay parehong matalino at malakas, at isa lang akong walang kwentang basura, ipinanganak na may damage ang Meridian. Malamang ayaw niyang magpakasal sa isang basurang tulad ko. Inilipat tayo sa isang pasilyo kung saan may dalawang lalaking nag-uusap. Pinakita sa atin kung sino ang nag-uusap sa pasilyo. Shao sect apo ng pangalawang elder Shao Yang habang kausap niya si Brother Yulong, ang lason na ito ay walang kulay at walang lasa, kung sino ang umiinom ay mamamatay. Sambit pa nito habang inaabot ang kapirasong papel na may lason, hindi ito mag-iiwan ng anumang bakas o marka, ito lang ang kailangan mo. At makikita natin dito na unti-unti nang nilalagay ng hanggal na si Shao Yang ang lason sa tasa ng tsaa. Pagtapos ilagay ng hanggal na si Shao Yang ang lason, makikita natin dito ang hanggal na Yulong na may malademonyong ngiti. Sambit pa nito, lagi akong nagtitiwala sa gawa mo. Makikita natin dito ang isang bata na naglalakad habang humihimig, hawak ang tray ng tsaa at bigla siyang tinawag ng hanggal at tinanong siya kung saan siya pupunta. Shao sect ikalimang matanda Shao Lengshi, nag-iisang babaeng anak. Napatingin siya, ginawa ko si Shao Che ng lugaw, at ngayon ko lang dinadala sa kanya. Sagot ng hanggal na si Yulong, ano? Ang nakababatang kapatid nitong si Shao Case. Big night. Gabi ng kasal niya. Kailangan niyang tapusin ang kasal. Bakit mo siya ipapainom niyan? Eto, ibigay mo sa kanya. Makakatulong ito sa kanya ngayong gabi. Tulong, ham? Anong ibig mong sabihin tulungan mo siya? Siya ay ganap na malusog, tak ang tanong ni Shao Leng. Hindi mo naiintindihan kung paano gumagana ang mga lalaki,
Kaya huwag mag-alala tungkol dito, sa tingin mo ba ay sasaktan ko ang sarili kong kapatid? At wala na ngang nagawa si Xiaoling habang nagtataka sa nangyayari sa ginagawa ni Yulong, nagtataka na lanang siya habang tulala sa mangkok ng sabaw. Tanong ni Xiaoling Xiao Yulong, kailan ka pa naging maalaga kay Xiao Che? Anong masama sa pag-aalaga ko sa aking nakababatang kapatid? Sambit pa ng Hangul Dalian mo, wag mo hayaan lumamig ang sabaw at makikita natin dito na paalis na si Xiaoleng. Xiao Che, wag mo akong sisihin sa pagiging cold-hearted ko. Makikita natin dito ang kamaing Hangul gigil na gigil habang sinisisi niya ang kanyang kapatid. Akin lang si Xiao Qingyu kaya ko siyang pakasalan, ako si Xiao Yulong. Makikita natin ang eksena kung saan ay nakapasok na ng silid si Xiaoling at tinanong siya ng kanyang pamangkin na si Xiao Che, tita, ano ba yan? Sinagot naman siya ng kanyang tiyahin, ito ay ilang espesyal na ginawa na sopas, narinig kong ito ay magpapalusog sa iyo ngunit hindi ko alam kung ano ang lasa nito. Masaya naman, sumagot si Xiao Che, basta galing kay tita magugustuhan ko. Sumagot naman si Xiaoling ng parang naiinis at sinabi na malikot ang iyong dila. Lumipat ang eksena kung saan unti-unti nang iniinom na ni Xiao Che ang mangkok ng sopas. At nagtanong ang kanyang tiyahin kung kamusta naman ang lasa nito. Dito nga makikita natin na tapos na inumin ni Xiao Che ang mag-coke ng sabaw at pinagpapawisan siya ng malamig, sambit pa nito, tita, medyo feeling ko. At tuluyan nang nahilo si Xiao Che at ang taka sa nangyayari si Xiaoling kung ano nangyayari. Tanong ng kanyang tiyahin, Xiao Che, anong nangyayari? Wag mo ako takutin, sambit ni Xiao Che na sobrang pagod siya at gusto na muna niyang matulog. Tuluyan na ngang nakatulog si Xiao Che nang mahimbing nang biglang lumipat ang eksena kung saan nagkaroon ng pangalawang buhay sa Azure Cloud Continent. Kung makikita natin, may isang sanggol ang iyak ng iyak sa kalaliman ng kagubatan. Lumipat ang eksena sa isang lugar sa kagubatan kung makikita natin may isang matanda na naglalakbay. Nang magulat siya sa kanyang nakitang sanggol, sambit pa ng matanda sa sanggol, nakakaawang bata, iniwan ka ba nila? Habang nakatingin sa magandang ilog ang matanda, na sabi nito, dahil nakatadhana tayong magkita, at tumitingin sa magagandang tanawin, sambit pa niya, ipapangalan ko sa iyo ay Yun Che. Sambit pa nito, tatanggapin kita bilang aking alagad. Tayo ay mangungulekta ng mga halamang gamot at pagalingin ang may sakit at sugatan, tinatanggap mo ba? Tinitingnan ko kung gaano ka kasaya, gagawin ko iyon bilang pag-oo. Mula ngayon, ay mamumuhay tayo ng magkasama bilang disipulo at guro, at tuluyan na silang umalis. Makalipas ang 20 taon, sa kontinente ng Azure Cloud ay makikita ang malaking kaguluhan na nangyari, maraming namatay na tao at mga hayop. Makikita natin si Yun Che na naglalakad at sugatan at duguan habang sinasambit, mamatay, mamatay, lahat ay mamamatay. Kayong lahat kayo ay ililibing kasama ni Master. Nang bigla siyang mapalingon sa likod at nasabing ang bilis nilang nakaabot. Sambit pa ni Yun Che, pero sige, tatapusin ko ito minsan at para sa lahat. Lumipat ang eksena sa Cloudy Cliff Mountain kung saan tuluyan ng nahabol ng mga Hangul si Yun Che, sambit pa ng mga ito, Yun Che, nagdudulot ka ng kahihiyan sa master mo. Ginamit mo ang makalangit na butil ng lason upang magkalat ng mga nakamamatay na lason, pumatay sa hindi mabilang na mga nilalang sa Azure Cloud Continent. Huwag mo isipin na makakatakas ka sa pamamagitan ng pag-abot sa walang katapusang maulap na bangin. Ngayon, papatayin ka ng 7 dakilang sekta sa pangalan ng langit, aalisin ang mundong ito sa iyo. Sinabi ng ating bida sa mga Hangul, huminto sa pag-arte, wala sino mang tagalabas na nandito, hindi ka ba napapagod magsabi sa ngalan ng langit? Malinaw, ang gusto mo lang ay ito ang makalangit na butil ng lason. Nagtawanan ang mga Hangul, sa wakas ay lumitaw ang makalangit na butil ng lason, sulit ang 3 araw at 3 gabing ginugol namin sa paghanap sa iyo. Yun Che, hindi ka karapat-dapat na magkaroon ng banal na kayamanan ng Azure Cloud Continent. Ibigay mo sa amin ang langit na butil ng lason ngayon. Sinabi ni Yun Che sa mga Hangul, hindi mabilang na buhay ang nailigtas ng aking amo. Lagi niyang inaalala ang iba kaysa sa sarili niya. Ngunit upang makuha ang makalangit na butil ng lason ay pinilit niyo siya sa kanyang kamatayan. Sambit pa ng ating bida, at humihingi ka pa ng makalangit na butil ng lason. At dito nga lulunukin ng ating bida ang Heavenly Poison Bead, sambit pa niya sa mga Hangul, sa inyong mga pangarap, at tuluyan na ngang nalunok ng ating bida ang Heavenly Poison Bead. Sampain ka.
Talagang nilunok niya ang heavenly poison bead sambit pa ng matandang Hangul papaslangan kita. Lumusob na nga ang mga Hangul hindi mahalaga kung nilunok niya ito, puputulan na lang natin siya at papatayin. Tinawanan lang sila ng ating bida at sinabi sa mga patay gutom na hangal kahit na ako ay mamatay, mamamatay ako sa sarili kong mga kamay. Nagulat na lang ang mga hangal wala nang nagawa sa ating bida sambit pa ng mga hangal itong baliw na ito talagang tumalon, ang walang katapusang maulap na talampas ay ang pinakamapanganib sa apat na panganib, mamamatay siya sigurado napakadali para sa kanya na mamatay sa walang katapusang maulap na bangin sayang lang ang heavenly poison bead. Habang nahuhulog sa kawalan ang ating bida ay biglang nagliwanag ang heavenly poison bead sa kanyang mga kamay at sinasabi niya sa kanyang sarili ang buhay na ito ay wala akong kalakip. Ang pinagsisisihan ko lang na hindi ako nabigyan ng pagkakataong ipaghiganti ang aking master, at na hindi ko nahanap ang mga tunay kong mga magulang. Dito na nagtatapos ang chapter 0 to 1 gawin ko sana 20 minutes guys kaso di kaya sobrang sakit ng ulo ko bawi ako like and subscribe thank you heart.